Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Senado ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, bumasag na ng katahimikan si Rodante Marcoleta at inilantad ang mga selyadong dokumento na nagpapatunay di umano sa pinakamadilim na sikreto ni Ping Lacson. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga mambabatas habang ang boses ni Marcoleta ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng bitawan niya ang mga katagang huwag kang duwag at lumaban ka sa harap ng mga ebidensyang magpapabagsak sa anumang reputasyong matagal ng iningatan ng bakal at ginto. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak dahil sa mga pasabog na ebidensyang selyado ng katotohanan na ngayon ay hawak na ng taumbayan. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang isa-isang ilabas ang mga transaksyong pilit na ibinaon sa dilim ng gabi na nag-uugnay sa mga lihim na operasyon at bilyon-bilyong pisong sabwata na magpapayanig sa pundasyon ng ating gobyerno. Bakit nga ba nananatiling tulala ang mga kalaban at bakit tila naging abo ang tapang ng mga dating matitikas kung ang bawat segundo ng pag-aalingangan ay nagsisilbing pako sa kabaong ng mga kasinungalingang matagal nang naghari sa ilalim ng madilim na gabi? Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na pagpapanggap o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang apelyido? Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. Oh. I don't need to know, Mr. President. I'm not interested. Ay, Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? nako, ito na ho ang pinakaabangan ng ating mga kababayan. Simple lang naman kasi yan, Senator Ping Lacson. Mag-imbestiga ka. Tapos ang usapan, ang problema kasi sa'yo, nagtatago ka eh. Diba, dito sa video na to, nag-privilege speech din ho itong si Ping Lacson. Sinagot ho niya yung mga banat nitong si Senator Rodante Marcoleta. Simple lang ho ito mga kababayan. Si Senator Rodante Marcoleta gusto niyang magkaroon ng malalimang investigasyon dito sa mga maanomalyang flood control project. At para talagang matunton at matumbok natin yung mastermind dito sa nangyaring napakalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Ito naman ho si Ping Lacson, pilit niya hong iliniliko ang usapan. Pilit ho niyang iniiba ang usapan. Pilit ho niyang dinidiscredit yung mga nagsasalitang meron nalalaman dito sa napakalaking issue na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumal sa ating community. Join button, nandyan lang ho sa baba. Mamaya na ho natin papanoorin yung privilege speech nito si Ping Lacson. Sasagutin ho natin siyang punto por punto. Ang kailangan ho, pasalansan ho muna natin siya dito kay Senator Rodante Marcoleta. Umpisa na ho natin itong video game. Bakbakan ho ito. Bago natin umpisahan yung bakbakan na yan, meron ho tayong inaabangang bagong programa ngayon sa SMNI. Matindi ho ito mga kababayan. Sa totoo lang, ang host dito, si Cathy Binag at itong si Attorney Rowena Guanzon. At ang kanilang pinakaunang guest dito sa interview na to, walang iba kung hindi itong si Prof. Malutikia. Ang tabayanan lang ho natin mga kababayan, tayo excited na. Siyempre si Prof. Malu yan, Attorney Rowena Guanzon at itong si Cathy Binag. Kaya talagang balagbag ho yung mangyayari dyan sa programa na yan. Ramdam na ho natin, naramdam na ho natin dito sa PH Update. Yung unti-unti, yung momentum ngayong papasok tayo sa 2028. Yung mga programa kagaya ng Vox Populi, kagaya ng na ibalik ang tapang at malasakit. Ngayon naman sa totoo lang, naku, ano ho ito, sa tingin natin matindi-tindi ho ang ang dating ng SMNI sa papalapit na 2027-2028. Ito, ibang klase ho yan. Diretsahan. Walang kinatatakutan. Naku po, paturo-turo pang gano'n, no? Abangan, mamayang gabi. Ay, sa ngayon na SMNI, pala to. Ang mainit na talakayan. Sa totoo lang. Alam ko, bukang bibigyan nitong si Cathy Binag. Sa totoo lang. Lagi niya sinasabi yan. Baka doon kinuha ang pamagat ng kanilang programa nitong si Atty. Kakasama Rowena Guanzon. nila Attorney Rowena Guanzon at Cathy Binag, ang Wow. batikang political analyst Batikan na si eh. Professor Malu Tikia. Abangan ho natin mga kababayan. Rerekta na ho tayo. Yan, sa totoo lang. SMNI, panoorin ho natin.
Malupit ho yung ano na yan, yung programa na yan. At suportahan ho natin lahat ng programa nila dyan sa SMNI, Vox Populi, Ibalik ang Tapang at Malasakit at itong Sa Totoo Lang. Ito, panoorin na ho natin itong bakbakan. Majority Leader. Ako, ito. Yan sinasabi ko. Kitang-kita ho na namutla itong si Ping Lacson sa mga tanong nitong si Senator Rodante Marcoleta. Tingnan nyo ho yung pagmumukha niya, talagang namutla. Majority! Ano ba naman yan? Majority Leader, are you... Nakikipagchismisan pa ata si Majority I'd like Leader. to Oh. ask the gentleman from Pampanga, Tarlac, is he standing up to wish to interpolate the Senator Marcoleta, what is the gentleman question? from Cavite? Bakbakan to. You're recognized. What is the Thank you, pleasure? Mr. President. Seeking the floor. Unang-una, ako po yung nagtataka, Ginoong Pangulo, pagka po pala si Senator Ping Lacson ang magdi-deliver ng privilege speech. Oh. Wala pa po tayong nate-take up na kahit ano. Siya pala ay masyadong special dito sa Wow. chamber natin. Kasi po, Special. Oh. pagka kami, lalong-lalo na ako, minsan patatapusin na lahat muna. Yan. Aabot po ng halos alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kaya kung minsan po, pag ako nagde-deliver ng Wala ng speech, tao. wala na si Senator Lacson. Ganun po pala siya ka-importante. Oh. Yan, Senator Marcoleta, lumaban ka sa mga walang yan. Banatan mo. Majority Leader, I think you should answer that particular Yes, Mr. President, statement. yung privilege speeches, alam mo, dalawang linggo na lang po naiiwan with due respect to Senator Marcoleta. Talagang tinutulak natin yung legislation. Una, yung privilege speeches, we put always, and it's been a practice in the past, in the tail end of the discussions, because the privilege speeches can take up a lot of time. Yung nangyari po kasi kahapon, just sa speech ni Senator Marcoleta, with due respect to the Hindi lang ngayon, Senator Mig Subiri, hindi lang ngayon. Every time na magpi-privilege speech itong si Senator Rodante Marcoleta, hinihintay namin lagi, pinakahuli. Hindi lang ngayon, huwag tayo mag-alokohan dito. Ninuloko nyo na naman kami. Anak ng tokwa, pagkatapos yung ilinis-lis yung usapan siya sa Blue Ribbon, ngayon naman sinisegway nyo na naman kami, walang ya kayo. two sides. Oo. Binanggit po niya yung pangalan ni Senator Lacson. So, it is obvious that Senator Lacson would like to respond. So, usually when it is personal and collective privilege, especially when they're trying to defend themselves, Nag-privilege speech si Ping Lacson. Hindi lang basta-basta pagsagot doon sa privilege speech ni Senator Rodante Marcoleta. Separadong privilege speech yung ginawa niya. Kahit paano nyo pabalubalokutin, talagang linuloko nyo ang sambayan ng Pilipino dyan sa Senado. Pagka mga nasa minority, pinakahuli, wala ng tao. Ika nga magsasara na Senado, doon pa lang sila makakapag-privilege speech. Nasaksihan ho natin yan dahil inaabangan ho natin ang bawat kaganapan dyan sa Senado. Kaya wag mo kami lukuhin na pangal to, Mitsubire. Lang niya kami sa... themselves, kasi gusto mong i-defend sana ng sarili mo, binibigyan po natin ng pagkakataon. Ang senador na tumayo at any given point in time. Kaya kung sinabi din po sa akin ni Senator Marcoleta kahapon na ito po ay personal and collective dahil galit ako kay Senator Lacson, ginawa kong agad-agad. Pero hindi po niya kwento sa akin ano yung purpose ng kanyang speech. Kaya nung ninapitan niya po ako first speech, binabigyan po natin Senator Tulfo muna, pagkatapos si Senator Tulfo, Senator Marcoleta naman po. Pero yung laman po ng speech ni Senator Marcoleta ay binabanatan isang membro ng Senado. Obviously, that member of the Senate will stand and defend themselves. We have to give them priority. It goes for any member of the Senate, Mr. President. We will give that privilege to any member of the Senate. Thank you. All right, thank you. Sir President, ang sinasabi ko lamang po ay Oh. ngayon ko lang po na nakita ang ganitong special treatment. Special treatment. Hindi ko naman sinasabi, Mr. President, na lahat ay ganito. Kasi po Special yung treatment. kauna-una, Oo, yung una pa temporary. po bago ito, Mr. President, naalala ko, tinapos muna lahat po ng bisita, pati po yung mga galing sa Southeast Asian Games. At kahuli-hulian nga po, inabot po ako ng alas 8 ng gabi. Yun lamang po. Ngunit gusto ko pong makapagtanong sana sa ating ginagalang na Senador Ping Lacson kung siya po ay papayag. My pleasure, Mr. President.
Hindi ko po alam, Mr. President, Your Honor, kung paano ko, saan ako mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter ng aking dineliver na privilege speech kahapon. Kaya kong sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Yan. Kasi kung ganun pong mangyayari, Mr. President, malilihis na naman po tayo sa inaasahan ng ating mga mamamayan. Dito lilitaw ngayon ang nauna pong mga patakarang nakita ko sapagkat kailanman hindi natin makakalimutan at huwag nating kalimutan na talaga pong nilimas po ang kabangbayan. Yun na po yung gusto nating pag-usapan dito. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, maliliis na naman po ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind sa nangyaring nakawan sa ating kabangbayan? Ito po ay hindi pangkaraniwang pagnanakawan, Ginoong Pangulo. Yun po ba ang gusto niyong mangyari, Ginoong Ping Lacson? Negative po. Sigurado hindi po yun. Bakit Kayo po- po naglilis, sino pa po nagsimula nito? Nung Bakit una pong po- privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Kahapon, nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, Okay, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado. Yak. Kaya nagsabi ako sa ating Senate President at ito'y na-manifest niya kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Yak. Wala pong Yakin. gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga Inililihis mo, Brad. Paano mo hindi linilihis? Merong magsasalita, sisirain mo yung credibility. Hindi mo pa narinig sa komite, wasak na credibility. Hindi pa natin narinig yung sinabi sa komite, binabanatan mo na. Paano mo hindi linilihis? Sinungaling. nga po, very passionate po ako dyan, mula sa Passionate? pool. Wala po Ano? kayo rito. Ako po ay talagang lumalaban sa korupsyon. Pagdating sa Passionate ka national budget, pagdating sa lahat ng usapin, Hmm. hindi nyo po matatawaran Hindi. ang aking hangarin Hindi totoo yan. na ituwid Sinungaling. ang lahat ng katiwalian dito sa ating Pinagtatakpan mo. bansa dahil hindi Si po Martin tayo Romualdez. uusad. Pero enough is enough. Patuloy enough. po kayo sa pag-atake sa akin. Kasi atake ka, mantakin mo. Lumabas si Gotesa, gustong sampahan ng perjury kasi siya nagsinungaling daw doon sa notaryo. Nanumpa sa komite, anak ng toka, umabot na yung pagtago kay Gotesa. Hindi ka nagpatawag ng hearing, nag-inarte ka, nag-resign ka, tapos bumalik ka. Gusto mo lang palang magpahilot. Ha? Lumabas itong si Zaldico. Okay, so hindi daw naka-under oath. Naka-under oath. Dapat naka-under oath. Oh, ngayon, hindi natin magamit yung salaysay nitong ni Zaldico. Nagsalita yung mga security guard ni Zaldico. Oh, mathematically impossible daw. Oh, imposible daw mangyari yun na ma-deliver. Dapat mapanggang sa ngayong panahon na ito, di-deliver pa rin daw sila. Di ba hindi pa natin narinig sa Senado, hindi pa natin narinig sa hearing, sinisira nyo ng credibility nung mga gustong maglahad at merong nalalaman dito sa napakalaking skandalo na to na mapahanggang sa ngayong mga panahon na to pinapahirapan ng ating mga kababayan. Kaya di ako nagtataka kung bakit ang daming buwisit dito sa mukha na to eh. Ang daming galit na galit dito sa Ping Lacson na to eh. Yung mga mainstream media siguro, yung ibang mga nakatanggap din na maleta, okay lang sa kanila ginagawa niya dahil nga nalilihis ang usapan. Di ba? Talagang meron pa aksyon na nalilihis. Balikan nyo po, res ipsa loquitur. Andyan po lahat eh. Wala po ko inimbento. Salita nyo po lahat yan eh. Sabi nyo, iniinsulto ko kayo. Sagutin nyo po. Oh, anong iniinsulto mo naman talaga? Anak ng tokwa, sasagot ka, Chinese? Hindi pa pag-iinsulto yon? Dahil yung mga sunod-sunod na mga niya, pagpapaliwanag niya ika nga yung mga mainstream media, ibinaling siya sa, ika nga yung naratibo niya sa China, sumagot ka sa kanya, Chinese? Anong klase yon? Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Tapos na po kayo. Yan, sige.
Yan. Kasi po ganito eh. Batukan mo, Sen. Sen, batukan mo. Hindi, joke lang. I suggest that the two gentlemen address the chair instead of addressing each other. Sorry, Mr. President. Suntukan. Pagpaumanhin po ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit nakakalimutan po ng ating Senator Ping Lacson na siya po ang nagumpisa sa ngayon lang eh. Ako raw po ay defensor ni Diskaya. Palagi niyang ipinipilit yon. Yan, pinipilit Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi na ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan na nag-apply ng Witness Protection Program. Yeah. Sa aking palagay po, nung panahon na yon, ay kakailanganin namin siya sapagkat mga pangalang malalaki ang dapat na makuha natin. Hindi naman siya, ang ibig ko sabihin, si Diskaya po ang mismong nagbigay po ng kanyang kagustuhan. Nung una po, Mr. President, ayaw ko nga maniwala sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya, gumawa ka ng sulat, kahit sulat kamay, para sa ganun, walang masabi ang iba na parang ako pang nag-initiate sa'yo dahil hindi kita kakilala. Kailangan malaman muna natin. Buti pa si Ping Lacson, meron siya picture na kasama mga Diskaya. Si Senator Rodante Marcoleta, gusto niya lang sundin ang batas, pinipilit na ikinakabit ang pangalan niya doon sa mga Diskaya. Etong si Ping Lacson nga, nagpa-picture ng panahon ng kampanya. Anong toka? Hindi pa ba sapat noong mga panahon na yon? Yung campaign fund ng administrasyon? Kung ano ang laman ng iyong testimony. Sige. At kailangan ma-determine natin kung talagang meron kang may kukontribute ng mga pangalan. Kasi importante na lumitaw ang mga pangalan ng mga taong talagang utak ng pagnanakaw na ito. Yun po ang pinag-umpisahan nun eh. Dahil mabigat ang kanyang gagawin, Mr. President, nakita ko sa kanyang kagustuhan na siya sumailalim sa Witness Protection Program. Kinilala ko naman yun, Mr. President. Malalagay nga sa alanganin ng buhay niya. Yun po naman ay nakalagay sa batas eh. Bakit ngayon akusahan ako na ako pa ang nagdidepensa sa kanya? Nandun naman po sa batas eh. Kaya nga po nang ipilit po ng ating DOJ Secretary na pinipilit niya magkaroon ng restitution, sinabi ko huwag mong gagawin yan. Wala naman sa batas yan eh. Ipipilit ninyo sa pamagitan ng memorandum ninyo na kahit wala sa batas para siya maging katanggap-tanggap na witness protection program witness, ay gagawin yung mag-restitute siya. Wala po sa batas yun, Mr. President. Yun po yung nilalaban ko. Kung napagkamalan niya na dinidepensahan ko, hindi po pwede yung ganun, Mr. President. So ngayon, hanggang ngayon, pati ba naman ng asawa ko na independent director, kakalantariin pa rito. Saan ba natin pag-uumpisa ng pag-uusap na ito? Pagkatapos, ipipilit na naman ninyo yung Kalayaan Island Group. Ano po bang patakaran dito, Mr. President? Ginoong Lacson? Kailangan bang samot-samot ang gagawin mo para sa isang privilege speech? Kayo po'y matagal na sa Senado. Alam ko po, kabisado nyo yung patakaran dito. Ang isang privilege speech na katutok lang sa isang subject matter. Pero ang gagawin po ninyong samot-samot ito. At pagkatapos ay mag-uumpisa kayo na para bang ang nilalaman ng privilege speech ninyo eh puro ad hominem. Wala po tayong matatapos dito. Ang hangarin po natin dito ay yung subject matter na pinipilit natin sapagkat ito po ang inihintay ng taong bayan. Kung sasagutin ko po ng isa-isa at ang iba po'y sinagot ko na, ay lalayo po tayo. Ang akin pong tinatanong sa aking privilege speech kahapon. Mag-iimbestiga ka ba o hindi? Hindi ba yung tanong mo yun, Senator Dante? Iyon lang naman ang gusto namin mangyari dito eh. Ang tanong dito, mag-iimbestiga ka ba o hindi? Yun lang naman. Ay bakit parang hindi ninyo pinagbigyan ang ibang mga tao na napakarami nilang dapat sabihin para sa ganun malaman natin ang katotohanan. Kayo po ang nagsabi, Senator Lacson, Mr. President, napupuntahan natin
lahat ng lugar na kung saan ang ebidensya. Hindi po ba kayo po'y nagpahayag noon dito sa plenaryo, Mr. President, Senator Lacson, na sinabi nyo na ang presidente ay name drop ni Yusek Bersamin. Hindi ko man lang po nakita yung kanyang katauhan na ipinatawag nyo dito. Samantalang napakalaki ng dapat niyang ipaliwanag sapagkat kayo po ang nagsabi sa pamamagitan ng pagtitiwala ninyo sa ibinigay na testimony ni Yusek Bernardo na niname drop niya ang presidente. 100 billion pesos po pinag-uusapan dito na kung saan ang porsyentong tinanggap nila sang-ayon din sa inyong pagpapahayag ay 8 billion pesos. Nagtataka po kami, ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag si Yusek Bersamin. Nako. Nagtataka din po ako. Oh. Alam po ninyo ito. Nakiusap. Nagpresenta si ex-Governor Chavit Singson. At iminungkahi ko po sa inyo. At ang sabi nyo, sige po, sa susunod na pagdinig natin, ay iimbitahan natin siya. Sapagkat marami raw siyang gustong ibahagi sa ating pagdinig tungkol sa mga project sa Ilocos. Ngunit hindi po nyo tinawag. Yun po yung pinagtataka. Ito po yung gusto ko sanang sagutin ninyo. Yan. Sa akin po, wala nang kwenta kahit na ako'y patutsadahan ninyo. Yan. Na ganito ako, ganito kami, ganyan. Hindi na po mahalaga sa akin yun eh. Ang mahalaga po, Mr. President, ang taong bayan ngayon na naghihintay ng kasagutan sa maraming katanungan nila. Kung magagawa pa natin na buklatin lahat ang dapat buklatin. Kilalanin kung sino dapat kilalanin. Ang gusto ko pa po sana, Mr. President, sana sagutin po ninyo, Senator Lacson. May I respond, Mr. President? Sagot! Sagot ka, Bing! Walang iya ka! May I respond, Mr. President? Yes, please, go ahead. Hindi ba naman walang iya? Ang dami na naglabas ang mga konektado kay Zaldico, di pa rin siya nag-iimbestiga. Nagkagera na sa Middle East at lahat, di pa rin siya nag-iimbestiga. Mr. President, Your Honor, have you read the partial committee report? Ganito po ang nangyari, Mr. No, President. have you read the partial committee report? That is my question, Mr. President. Binasa ko po, ngunit hindi ko po magawan ng paraan kung paano ko po itatrato. Kasi kahit na po Yan. ganun ang nangyari, tiningnan ko po eh. Kaya lang, sabi ko sa mga staff ko, nung mag-meeting kami, bakit ka ako wala man lang pirma ito? Ito po italiwas po sa inyong ipinahayag kahapon. Sinabi Mr. nyo President, rito, If I may be allowed, Mr. President. patapusin niyo muna ako para may paliwanag ko kung bakit hindi man lang ako sumagot sa inyo dito sa ibinigay niyong material na ito. Kasi sinabi po ninyo, Ayan. for one, I have it on record that his office already received a copy of the BRC Parcel Committee report as early as February 11, both hard and soft copies, but he has not signed it, even with I dissent remark. It follows that as chairman, I was first to sign before routing the same contrary to his claim that I did not. Kahapon lang po namin nakita ito, Mr. President. Pero hawak ko po dito yung ipinrint naming kopya na nakuha lang namin sa isang link sa PDF document. Kami lang po nagprint nun. Wala pong pirma. Mr. President, we assume that it came from the office of Senator Lacson or probably from the Blue Ribbon Committee. I would not assume otherwise. So sabi ko, kung walang pirma ito, wala man lang covering letter, ano bang gagawin namin dito? Gagawin ba nating banderitas ito? Ganun po ba yung pagbibigay ng isang importanteng dokumento? Kung inaakala po yung importante ito, bakit wala naman pong pirma man lang? Sa akin palagay, hindi po ganun ang pagtrato sa amin bilang membro ng Blue Ribbon Committee. Dapat man lang sana, kahit na initial nyo lang po at meron siguro kayong instruction doon, anong gagawin namin dito? Now, before Senator Lacson responds, will you answer the question? Did you read it or not? That was the question. Yes, Mr. President. You read it. Okay, Senator Lacson, go ahead. Yes, Mr. President. I mentioned it in my privilege speech.
Yan. Binigyan po natin Tago. ng tikitigis ang kopya na may watermark ng kanilang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na Tago. nag-leak yung nauna ng ni-route na committee report. So naisip Tago. namin, para matunto natin kung saan opisina manggagaling ang leak, bigyan natin ng tikitigis ang kopya, hindi po talaga pipirmahan yun kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ang kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon. Hindi ko po pwede ikalat yun nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Wala Hindi niyo daw po eh. narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na talagang walang pirma yung